Dumako naman tayo sa Davao City kung saan abala na rin ang lokal na pamahalaan sa paghahanda sa posibleng epekto ng Typhoon Haiyan. Makibalita tayo live kay Marlon Palmahil ng GMA Davao. Marlon. Mark, base sa weather forecast, mukhang hindi naman direktang maapektuhan ang Davao City sa papasok na bagyo. Pero ayaw pa kampante ng lokal na pamahalaan kaya naman ay puspusan na rin ang kanilang paghahanda. Inalerto na ng Police Regional Office 11 ang kanilang mga tauhan sa mga lugar kung saan posibleng manalasa ang bagyo. Sa nangyaring pagpupulong kanina sa opisina ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, inabisuhan ng ilang ahensya na manatiling nakaalerto simula ngayong araw. Kahit kasi hindi direktang tatama ang bagyo sa Davao, posible pa ring maramdaman ang hagupit nito at magdulot ng biglaang pagbaha. Madaling bahain ng ilang lugar sa Davao. Mark, dito sa Barangay 74A, Batina Crossing, ay meron silang mga naka-standby na mga rescue equipment. Gaya na lang nitong board na ito, meron din silang generator set na pwedeng gamitin lalo na paggabi kung walang ilaw. Meron silang suit, meron din silang lifeline, meron din mga rescue life vest, meron din silang rescue tube. At meron silang naka-standby dito na medical kit na may mga laman ng sodium chloride na pwedeng gamitin kung may mga ine-rescue na nasugatan. Meron din silang aqua shoes. At ang pinaka-importante rin na gamitin nila sa rescue operation na itong flashlight, lalo na pag gabi. Nakakatulong ito, sabi ng in-charge kanina. At meron din silang naka-standby na isang rubber boat na nasa labas ngayon ng Barangay Hall. Noong 2010 kasi dito sa Davao City, lalo na sa Batina Crossing, meron nangyaring pinakamalaking pagbaha na ikinamatay ng maraming residente. Kaya naman nagkaroon ng rescue equipment ang barangay para mas mapadali ang kanilang rescue operation. Yan muna ang latest mula dito sa Davao City. Marlon Palmahil, Nagbabalita, Pilipinas.